Sa bawat sulok ng ating lipunan, may mga bagay na mahirap abutin. Mahirap na ang mabuhay sa lugar na kung saan hindi pantay-pantay ang mga oportunidad. Ako si CJ, isang estudyante may mataas na pangarap. Ako ay isang third year college student na gusto nang magsaskwelahan to. Pagod, inis, at lungkot ang halos nararamdaman ko. Gusto ko nang huminto, pero may mga bagay na tumipigil at humahadlang sa plano ko ito. Late na ako. Ang aga mo ah. Lagi kang ganyan. Nag-oversleep ka ba? Baka kasi may ginagawa tuwing gabi, kaya late lagi pumasok. Alam mo na. Makes sense. Ano problema niyo? Ba't judgmental sa... Late na kasi pumasok, late na nabasa, late pa yung mga estudyante. Wala kang pakialam, kaya please wag na yun. Ano meron? Nangyari? Okay ka lang? Parang sasabog ka na sa galit ah. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Sure ka? Oo nga, kulit mo. Oh, siya, sige. Gawin na lang natin pinapagawa sa atin ni ma'am. Ba't ba kasi late ka? Oo nga. Ano ba yan? Hindi kasi natin yun sa daanan. Naubos mo yung iinumin ko. Guys, kung kailan naman nagmamadali at kailangan umuwi ng maaga. Habang ang ibang kabataan ay abala sa pagtupad ng kanilang sariling pangarap, si CJ ay may isa pang dahilan upang magpatuloy, ang kanyang anak na si Vince. Pasensya na, nak, nabasa yung assignment mo. Okay lang po. Pwede ba po yan? Sa murang edad, hinarap ni CJ ang responsibilidad na maging ina habang patuloy na tinutupad ang kanyang pangarap bilang estudyante. Ngunit sa likod ng kanyang pagod at pagmamadali araw-araw ay may responsibilidad na hindi alam ng karamihan. Sa mata ng iba, si CJ ay isang estudyanteng nahihirapang makasabay sa klase. Sorry. Dito po tayo. Hindi madaling pagsabayin ang pagiging ina at pagiging estudyante. Ngunit para kay CJ, ito ang realidad ng kanyang buhay. Ay, ako si Tin, isa akong single mom. Nag-aaral ako ngayon at kasalukuyang third year student. Okay, may ilan na kami mga katanungan dito. Una, ano ang realidad na kinaharap mo bilang isang single mom sa pagpapalaki ng iyong anak? Bilang isang single mom, hindi naging madaling buhay ko. May mga araw na nakakapagod, tsaka nakakalungkot. May mga taong gumagawa ng kwento, nagchichismis, naninira ng buhay ko. Pero kahit na ganun, nagpapatuloy pa rin ako. Second question, paano mo tinanggap bilang single mom ang katotohanan ng iyong sitwasyon at ano ang ginawang inspirasyon upang magpatuloy sa buhay? Nung una, nahirapan akong tanggapin. Kasi may mga taong gumagawa ng kwento, tsaka may dagdag bawas na naninira sa buhay ko. Pero hindi naman sila naging hadlang para sumuko ako. Magpatuloy pa rin. Siyempre, naging inspirasyon ko is yung anak ko. Patuloy ako nagsisikap at hindi sumusuko para sa kanya. Gusto lang nila makakapag just this, kahit isang messaging dito. Tatanungin siya kung gusto niya, message mo lang tayo mag-usap ba?
naririnig ng pinag-uusapan natin. Amo na hindi na natin yung Sa likod ng kanyang kwento ay isang relasyon na hindi nagtagal. Ngunit nag-iwan ng responsibilidad na buong tapang niyang tinanggap. Third question. Paano mo may papakita bilang isang single mom ang malasakit at pangunawa sa emosyon at pangangailangan ng iyong anak? Bilang isang ina siguro para sa akin, mahalaga yung mapakinggan mo sila sa mga bagay na gusto nilang sabihin, like kapag may problema sila, o yung kahit simpleng, mami may sasabihin ako sa'yo. Doon pa lang, mas okay na mapakinggan mo sila, ma-feel nila na mahal mo sila. Fourth question. Ano ang mga pagpapahalagang moral ang iyong tinuturo sa iyong anak kahit ikaw ay nag-iisang magulang lamang? Noon pa man, palagi ko nang sinasabi sa kanya na maging mabuti at magalang siya sa lahat. Habang lumalaki yung anak ko, may mga naririnig na siya ng mga nanguhusga, tsaka chismis tungkol sa akin. Pero palagi kong sinasabi sa kanya na maging mabuti siya sa lahat at huwag siyang gumaya sa mga naririnig niya na mahilig manira ng kapwa. Talagang ba? Ba't kaya si CJ? Wala. Para kasi may tinatago siya sa atin. Alam mo ba? Hindi. Kahapon, umuwi na tayo. Naghiwalay tayo. Pero ako, may nakalimutan ako sa room. And guess what? Naririnig ko siyang may kausap kahapon. Sino? Si Ryan. Tapos, may sinasabi silang pangalan. Vince daw. Si Vince? Sino naman si Vince? Hindi ko alam kung sino si Vince. Kaya dapat yun yung alamin natin sa kanya. Dapat magkwento siya sa atin. Uy, alam niyo ba? May nalaman mo kay Ate Silvia. Ate Silvia? Oo, may kausap siya at tatago ka. Alam mo kung sino yung kausap na? Wait. Si Silvia, yung ano, nalalaman mo ka? Oo, may kausap siya. So, di ba malamang si Pino? Si Ryan. Yung may Ryan, sa dimaan din. Yung kaklase natin. At saka, may binabanggit silang Pink. Sino kaya yung Vince na yun? Like, anong connection nila dun sa Vince na yun? At sino si Vince? Teka, Vince? Diba? Oo. Parang nabanggit ni Mama din. Mama. Kapit-bahay namin ba sila? Ano? Tapos, sabi ni Mama, ano daw? Nabanggit ko kasi yan. Nung bata pa. Nung ano pa nga? Mga nakarang taon. Sabi ko yung kwento ko. Pag-usap-usapan na nilang maritek doon. Ano? Gusto ko yung pinag-gawin natin na. Kaso, hindi ko alam kung natuloy. Baka ayun yung Vince na yun. Yun yung anak na. So, yan siya laging date. Nagtutog ba, di ba? Ryan, CJ, Vince. Ganda mo siya. Siguro. Teka, di ba pwede na ka yung CJ, di ba? Bakit hindi ko kasabi? Ayaw niyo nun? May chismis na kayo? Perfect! Sa anong paraan naging inspirasyon ng iyong kwento sa ibang magulang o kababaihan? Yung kwento ko is magiging inspirasyon sa mga kapwa ko single mom. Kahit na mahirap yung sitwasyon, kahit na ang daming problema, palagi lang magpatuloy sa buhay at huwag sumuko. Next question. At sa huli, paano pinapatunayan ng iyong buhay na ang pagiging single mom ay hindi hadlang kundi isang patunay ng lakas, moralidad at pagkatao? Para sa akin, hindi hadlang yung pagiging single mom para matupad lahat ng pangarap mo, kundi patunay ng lakas ng loob, pagmamahal at pag-asa para sa mga